Nakaparada silang malapit sa dalampasigan, doon sa parteng medyo malayo sa puntahan ng mga tao at kilala sa tawag na Pulang Buhangin. Pulang Buhangin ang tawag doon dahil paboritong lugar iyon ng mga magkasintahan na pinapatunayan ng sidhi ng pag-ibig sa isa't isa sa malinis at pinong buhanginan. Sa daming araw ng mga dalagang na divergenase doon ay namula na ang buhangin doon. Sinulya pa niya si Irene. Kahit nasa katinoan ito ng mga sandaling iyon, ay hinding-hindi niya ito isasama sa listahan ng mga babaeng iyon. Nire-respeto niya ito. Drunk and disheveled, but she still managed to look so lovely. It brought a fang to his chest. He had been half in love with her for years, pero hindi man lang yata nito napapansin ang existence niya sa mundo o hindi pa niya kapatid ng nobyo nito. Wala siyang pinagsasabihan ng lihim na pagtingin niya rito. Pero totoo yata ang sabi ng marami ng pag-ibig, kahit hindi sa boses ay mahahalata pa rin sa kilos at gawa. Kaya nga siguro panay ang kanya sa kanya ng mga kasamahan niya sa banda na sina Jed, Lee, Aris at Gabby tungkol sa tema ng lyrics na kantang binubur niya. Police Unrequited Love daw ang tema ng mga isinusulat niya. Parang piping humihiling daw siya na mapansin ng babaeng pinag-uukulan niya ng pag-ibig. Maging ang ex-girlfriend niyang si Love ay napupunang tungkol sa atensyong ibinibigay niya kay Irene tuwing nasa paligid ito. Bagay nakakatwa dahil lahat ay tila namang tungkol sa damdamin niya. Pero ang babaeng pinag-uukulan na niya yun ay nananatili pa ring bulag at bingi. Napabuntong hininga siya. Sa kondisyon ni Irene, hindi talaga niya ito maaaring ihatid sa bahay nito. Kung uumagahin naman sila ron ay mas dobleng gulong papasukan nila. Katakot-takot na paliwanag ang gagawin nila sa mama nito at maging sa mga magulang niya. Parang anak na rin ang turing dito ng mga magulang niya, kaya walang duda sa kanya mabubunton ang lahat ng sisi kapag hindi ito nakauwi. Bagaman aminado siyang may galak na dulot sa kanyang paglaya nito sa relasyon sa kapatid niya, wala rin naman siyang balak na mapikot o mamikot. Trick, lumapit siya rito. Yeah, Trick, yeah, Trick. Damit bakit nga? Bigla itong umiyak. Noong una ay tahimik yun hanggang sa unti-unti itong lumakas at naging hagulhol. Mistula itong aping-api habang nakasubsob sa mga palad sa mukha. Stop it, Irene. Tahan na. I'm sorry. Hindi ako galit. Wika niya. Napangiwi siya at nainis sa sarili. Hindi niya alam kung paano niya ito patatahanin. Yun ang ikalawang pagkakataong nasaksihan niya itong umiyak. Maingat na kinabig na ito palob sa mga bisig niya. Ang isang bahagi ng pagkatao niya ay nag-aalala, habang ang isa ay humihiling na itulak siya nito palayo dahil baka kung anong magawa niya rito. Ngunit sa huli ay kusang yumakap sa leg niya ang mga braso nito at isinubsob nito sa dibdib niya ang luhaang mukha nito. Imposibleng tumigil sa pagtibok ang puso ng isang tao at matatiling buhay pa rin, pero yun ang nangyari kay Irene nang dumilat siya at masalubong niya ang lunti ang pares ng mga mata ni Trick. Sa iisang una nakahiga ang mga ulo nila at gadali na lang ang layo ng mga mukha nila. Tumatama sa mukha niya ang init ng hininga nito. Kaunting isod lang ay magtatapo na ang kanilang mga labi. Please, Trick, sabihin mong bangungot lang ito. Paungol na sabi niya. Natatakot siyang yukoy ng sarili sa pangambang matuklasan na totoo ang kutom niyang wala siyang ibang saplot sa katawan maliban sa underwear niya sa ilalim ng kumot na pinaghahatian nila. Tumasang isang kilay nito. Rumestro ang pagkaaliw sa mga mata nito. May mabuti bang bangungot? Kaya nga tinawag na bangungot kasi masama, diba? Naghihikab na bumangon ito at sumandal sa headboard ng kama. Napasinghap siya nang tumambad sa kanyang hubad at matipunong dibdib nito. Close your mouth, darling. Baka pasukin ng hangin yung bibig mo. Nakangising sabi nito. No, no, no. Pumikit siya ng marinat saka ibinaon sa una ng kanyang mukha. Kahit hindi siya tumingin sa paligid ay nasisiguro niyang nasa silid sila nito. Tumikit na kasi sa mga una ng amoy ng aftershave at malalaking kulo nito. Bagaman malabo ang ilang eksenang naganap sa kanya ng nagdaang gabi, ay may ilan siyang natatandaan na malinaw na eksena. Isa roon ang lantarang pang-aakit at pag-aalok niya ng sarili kay Trick nung nasa baksit silang cousin nito. Natatandaan din niya ang tigas ng pagtanggi nito sa kabila ng natuklasan niyang matinding epekto ng pang-aakit niya rito. Hindi nilang kung paano sila nakarating sa bahay nito, pero base sa itsura nila ng mga sandaling iyon, ay malinaw na bumigay rin ito sa determinadong panunokso niya. Tell me I didn't. Hindi tayo. Hindi niya may tuloy ang nais sabihin. Hindi rin malinaw sa pandinig niya ang sinasabi niya dahil nakasubsob pa rin sa una ng kanyang mukha.
Nararamdaman niya ang pag-iinit niyon. Hinawi ni Trick ang buhok niya. Kinintala nito ng maganghalikang batok niya bago itinapat ang bibig nito sa tainga niya. I may be a lot of things, darling, but one thing I'm not is a liar. Now get up and get dressed. Hindi alam ni Mami na dito ka natulog at wala akong balak na mapikot o mamikot kaya umuwi ka na bago pa sila magising. Naramdaman niyang bumangon ito. Hindi niya mapapayagang tila baliwala lang dito ang nangyari sa kanila. Maaaring sanay itong magpalipat-lipat sa kama ng iba't ibang babae, pero hindi siya kabilang sa mga babaeng iyon. She was a virgin. How dare he treat her so offhanded? Kip-kip sa dibdib ang kumot na bumangon siya. Nagbabaga sa galit at pagkainsulto ang mga mata niya nang tingnan niya ito. Taliwa sa inaakala niya ay hindi ito hubad na hubad dahil nakasuot pa pala ito ng pantalon nitong pangaman hindi nakabotones ay nakasipper naman. Ganun lang, basta mo na lang akong pauuwiin. Baliwala lang sa iyo nangyari. I'm not a promiscuous woman. Damn you. Alam mo iyon, lasing ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Sinamantala mo ako yun. Mas mabuting pang ibabawi niya ang galit niya kung hindi niya kakapitan niya titiyak niyang mapapahugulhol siya ng iyak sa harap nito. Alam niyang walang silbing iyon, lalo pa't malaking bahagi ng nangyari ay munado siyang kagagawa niya. Hey, huwag ako ang sisihin mo. Ikaw ang nagpumilit na dalhin kita rito. Ayaw mong iuwi kita sa inyo dahil ayaw mong makita kang lasing ng mama mo. Nagbanta ka pa nga nagpapakalunod sa dagat kapag hindi kita sinunod. Dapat hinayaan mo na lang akong malunod. Pumapalatak na umiling-iling ito. Kailangan bang maging ganito ka ka-dramatic? Dramatic? You, calm down will you? Gusto mo bang sugurin tayo ni na Mami dito? Ang gigigil na binato niya ito ng unan. Hinawakan niya ang lampshade sa side table at akmang ibabato yun dito pero maagap na napigilan siya nito. Kapwa sila na wala ng balanse at bumagsak sa kama. Nanginginig siya sa matinding galit. Nakadagan ang kalahati ng katawan nito sa kanya, kaya naramdaman niya nanginginig din ito, subalit hindi sa galit, kundi sa tahimik na pagtawa. Damn Irene, you're gullible. Napamulagat si Rito. Hindi ba nito nauunawa ang nasa bingit na siya ng pagiging kriminal? Wala sa hinagap niya na mag-dispatch sa walang buhay na katawan nito. Ang tanging binabalak niya ay kitlin sa pinakamasakit na paraan ng walang kwentang buhay nito. Hindi naman ako ganun kadesperado sa sex. Napapatulan ko kahit walang malay na babae. Wala yung ipinagkaiba sa rape. For your information, hindi ako rapist. Yes, you did try to seduce me. Pero nang bumagsak ka sa kama, ay nakatulog ka agad. Pero ang sabi mo, natigilan siya. Nilimi niya ang sinabi nito. Wala naman talaga itong sinabi na may nangyari sa kanila. Ang sinabi lang nito ay hindi ito sinungaling. Pagkatapos yan ang kusang tumalon sa maling conclusion. Oh, you swine. Pinaghampas niya ito sa braso. Balikat, dibdib at kahit anong parte ng katawan nitong maabot niya. Humahalakak lang ito. Hindi ininda ang lakas ng mga hampas niya. Tumigil lang siya nang bigla siya nitong hapitin sa baywang at kumilos upang maihiga siya sa kama at kubabawan siya. Hindi ka nalasing ngayon. Gusto mong ituloy ang naudlot mong pag-i-striptease kagabi. Hindi na ako tatanggi ngayon. Wika nito. Ikiniskis nito ang ilong nito sa ilong niya at nanunuksong hinaplos nito ng hintuturo nito ang mga labi niya. Sinundan ang hugis niyon. Get off me now. Tinulak niya ito ng malakas. Eksageradong bumuntong hininga ito nang ilapat nito ang likod sa kama. May utang ka sa akin, Erin. 2 beses na ako naliligo sa malamig na tubig dahil sa iyo. Kasalanan mo kapag nagkapulmonya ko. Dapat ay magalit siya rito, pero sa narinig niya ay napangiti siya. After 2 years, Tamit Irene, take off this blindfold. Mabubukulan ako sa pinaggagawa mo eh. Nagre-reklamong sabi ni Trick. Tumama ang noon to sa pinto ng kotse niya. Hindi kasi niya yun nabuksang mabuti nang hawakan niya ito sa braso para alalayan sa pagbaba. Bago sila pumasok sa arkong may nakalagay na pagbati sa mga bagong dating, sa San Pedro ay piniringan niya ito ng itim na banda ng baon niya. Gusto niyang manatiling sorpresa para dito ang pagdadalhan niya rito. Bukas pa ang totoong kaarawan nito pero dahil may scheduled show ang banda nito bilang birthday concert nito, ngayon na niya naisipang gawin ng surprise niya para dito. 2 years ago, hindi niya masasabing magkaibigan sila, pero ngayon, halos daig pa nila ang magnobyo sa closeness nila. Somehow her breakup with Ivan drew them closer to each other, marahil dahil sa pagkakasaksi nito sa mga kahiyahiyang bagay na pinagagawa niya pagkatapos niyang mabigo sa kapatid nito at hindi pagsasabi niya sa kahit sino ang nagpatunay sa kanya na kahit hindi sila magkasundo ay mapagkakatiwalaan naman pala niya ito. O maaaring dahil
Hindi siya nito hinayaang malunod sa pagkaawa sa sarili. Lagi kasi itong nasa paligid ni Anton. Nang iinis, nanunuya at naghahamon, kaya sa halip na matuwa ng hinanakit na dulot ni Ivan sa kanya, ang pakikipagtalo rito ang napagtuunan niya ng pansin. Soon their bickering turned to real friendship. Lalong lumalim ang pagkakaibigan nila nang halos magkasabay na namatay ang mga magulang niya a year and a half ago. Ito ang naging sandalan niya at nagbigay ng lakas sa kanya. Inalalayan din sila ni Tita Doris at Uncle Cole. Sinuportahan siya ng mga ito kahit medyo nagkaroon ng gap ang pagitan nila. Dahil nagtampo siya sa mga ito noong maluwag na tanggapin ng mga ito si Ursula bilang nobya ni Ivan. Noon niya napatunayang basta kay Ivan ay walang nakikitang mali ang dalawa. Naunang namatay ang papa niya sa hinang leukemia. Salamat na rin dahil sa pasiniling pag-uudyok sa kanya ni Trick ay nagkapatawaran sila ng papa niya bago ito namatay. Isang buwan pagkalipas ng libing nito ay sumunod na namatay ang mama niya na ayon sa mga doktor ay taas sa puso ang dahilan. But personally, she thought her mother died of a broken heart. Hindi na nito nakayanan pang mabuhay pagkatapos yumao ng kaisa-isang lalaking minahal nito. Sa palagay niya ay patuloy pa rin minahal ng mama niya ang papa niya sa kabila ng kataksilan ng huli. Habang nabubuhay ang papa niya, ay may pag-asa pa sa puso nito magkabalikan ng mga ito. Ngunit nang mamatay na ang papa niya, kasama na niyang namatay ang puso ng kanyang mama. Tell me, Irene, nananadya ka ba? Pangiluling sabi ni Dick. Muntik naman itong masubsob dahil hindi niya nasabi ang hagdang hakbang ito patungo sa The Villa Resort. Sorry, isang hakbang na lang. Aniyang napangiwi. Sinenyasan niya ang waiter na nag-aabang at nagbukas ng pinto para sa kanila na huwag maingay. Muntik kasi itong mapahagalpak ng tawa sa itsura ng Dick. Pagpapari ng pamilya ni Gavi ang The Villa. Madalas magpunta sa particular na branch na ito ang buong banda, kaya kilala ng mga staff doon si Trick at vice versa. Ang balak sana niya ay sa pulang buhangin ni set up ang sorpresa niya para dito. Pero ayon sa balita ay may paparating daw na bagyo na tatama yun sa San Pedro. Kaya madalian niyang ipinalipat sa The Villa. Ang mga ipinahanda niyang pagkain, props at musician na inarkila niya, mabuti na lang at napakausapan niyang tiyuhin ni Gabi na siyang mamahala sa The Villa para paragan siyang gamitin ng lugar kahit last minute na ang pag-abiso niya. Tanging silang bisita ng restaurant para sa gabing iyon. Nakadimang mga ilaw ang buong lugar na nagbibigay ng mas romantikong atmosphere sa paligid. Pinapalibutan pa niya ng scented candles ang misang nakahanda para sa kanila. Nang may upo niya si Trick sa silya, sakalang niya tinanggal ang piring nito. Happy birthday, Trick, bati niya. Hudyan niya doon para simulan ng nakakubling musician ang Spanish love song na request niyang kantahin ng mga ito. Kasabay niyo na ipinasok ng waiter ang cake na may design yung drums. Trust you to do something cheesy like this. Noong nakarang taong ginising mo ko ng 12:00 ng hating gabi, pinasugod mo ako sa rooftop ng condominium building nyo na napapalibutan ng mga bulaklak para lang batiin ako ng happy birthday. Ngayon naman na ito. Umiling-iling ito. Namula ito, marahil ay dahil sa magkahalong pagkabigla at katuwaan. Pero dahil marahil sa reputasyong inaalagaan, ay nagkunwari itong nakukornihan. Really, Irene? Do I look like a girl to you? Hindi ba pwedeng sorpresahin mo naman ako ng mas practical at realistic na mga setup? Like naked bimbo batting in my tub or a hot mama delivering pizza to my bed. I can do without romantic. I want realistic. Nagsalubong ang mga kilay niya sa ginusutan niya ito ng ilong. Yeah, right, as if you need more of that. Sa dami ng groupies ninyo ni Lee, nagtataka na nga ako kung paano kayo nakakaiwas sa sakit. Seriously, I think you need a serious relationship to fill the void in your emotional life that you distrustedly try to fill by living the depraved life. Iniikot nito ang mga mata at nakahalukip-kip na sumandal sa bakas ng silyang inuupan. Hindi ako kliyente o aplikante mo, Irene, so quit analyzing my side. I'm happy with my life. Depraved too it may be. Kung may binabala ka na ng mga i-matchmake sa kaibigan mo, humanap ka ng ibang pobre, miserable at kawawang lalaki. Hindi ako interesado. Nadala na ako sa huling kaibigan mo na ipinakalala mo sa akin. Ilang linggo ko hindi nakauwi sa kondo ko dahil nagkampo siya roon. Kasama pa ang buong barangay nila. As if they could force me to marry her. Hell, just tie me to a stake and burn me alive, will you? Mas ngiwi kay sangiti ang sumilay sa mga labi niya habang nakatingin sa puno ng indignasyon at pagkayamot sa anyo nito. Kung may lalaki mang may agam-abang tungkol sa posisyon nito,